Hello, good afternoon. My first question for Alden. What are you looking forward sa shows mo sa US and Canada, and gaano ka importante sa iyo yung pagpe-perform sa mga Filipinos abroad, especially since nakapag-portray ka na rin naman ng di ba? OFW. Parang ano kasi siya it's a way of giving back din kasi syempre yung mga supporters naman natin is not limited to the Philippines lang. Marami rin tayong mga kapusong Pinoy abroad, that's why we call them Global Pinoys. And then I really look forward to shows like this. It has been a while since my last international show with GMA. So excited ako to go to those countries. Medyo marami nga sila, medyo sunod-sunod sila. Kung makikita niyo po, 9, 10, 11. Tinalon-talon ko po yung United States to Canada. But exciting kasi at least, ang objective naman talaga natin whenever we do shows like this is to really give joy and bring the Philippines, sabi nga ni Julie kanina, bring the Philippines to our global Pinoys abroad. So excited po. And do you feel like you're much closer or sa mga OFW natin na kababayan? Because yun nga, you played before. Yeah. Siyempre, definitely. I think we really should consider our OFW kababayans abroad heroes. Kasi the sacrifices that they have made for them to be in that country, malayo sa pamilya, to earn a living, to sustain their family here in the Philippines. Kaya sobrang meaningful sa akin that I was able to portray a role ng isang OFW because I can relate more to them. So I can be more of service to them in terms of entertainment. And then aside from the shows ba, tutulugin na rin yung shooting mo for Hello Love Again? What's the plan? Yes po, parang mauuna po akong umalis prior to these dates. So, medyo matagal po kami doon and then clean up na lang yung schedule for me to be able to accommodate those dates. And paano mo napapagsabay-sabay lahat yan, di ba? May shows, may movie, may serye, di ba? Nagugulat din po ako pero I think I've grown in the industry by doing these things that I love, I've learned to love. So, wala na yung pagod, it's part of it, but physically, tulog mo lang yan. I'm good na. And at the end of the day, it's fulfilling din naman. It's how you see things. It's not what you do. It's how you see it. Ano bang purpose nun? So nandun ako sa purpose. And last na lang, singin ko na lang. Sa upcoming gala, are you looking forward? May date ka ba? Or mag-isa ka lang lalakad? I'll keep you posted po. Don't worry. Alright, thank you. Thank you. Thank you so much, Sir Alan. Ayan, maraming things with Alden's life that we should be posted about. Thank you for your questions. And now, let's have Mr. Robert Requintina of Manila Bulletin. Magandang hapon po. Kay Ruro and... So, we'll be waiting for that. And for those posting and sharing their photos and video online, please don't forget to use our official hashtag. It's hashtag Sparkle World Tour 2024. Once again, our media friends na nakaupo pa po sa harapan, I hope that you can please head back to your seats para lahat ng mga nasa likod nyo can have a good view of our entire MediaCon. Again, just requesting everyone to please go back and find their seats so we can proceed to the next part of the media conference. So, at this moment, teka, mauupo na rin ako. Yes, Ray. Simulan na natin. Simulan na natin ang balitaktakan. Kuya Beto, baka pwede mo naman akong tulungan. Kaya nga eh. So, Rain, what can you say? Thank you so much, Park. Kontakin niyo na lang din po ang hunter ko. Yes. Hindi. Pero Kuya Beto, ikaw naman ang bida today. Pwede kang mag-relax. Kasi kasama ka sa mga tatanungin. Because this time, everyone, ito na ang moment nating lahat. Our friends from the press would want to hear more about the Sparkle World Tour and how this all came to be. Siyempre, may mga ilan bago silang sasama sa leg ng Sparkle World Tour and others naman nakasama na sa previous World Tour. So now, we're opening the floor to the press. Ask away. Pero ako muna ang magtatanong sa inyo because our first few questions came from international press. This is from Dan Corpus from the Filipino-Japanese International. Okay, so this first one is for Ken and Jillian as well as Kuya Beto. Yes, ikaw agad. So the question is, how do you feel about performing in Japan? So first time nyo ba to? Or have you performed there? Have you
At alam ko nag-taping kayo before, so just tell us a little bit about the experience na ito ngayon, performance naman siya sa Japan. So, start natin with Ken. Paunahin muna po natin yung mas matured po. Wow. Pinasa agad. Wow, strong words. Hindi, alam niyo guys, yung Tokyo, Japan is my first ever country na napuntahan ko. For eyewitness pa before. So ngayon naman, syempre, Nung EP ka pa nun? yes, so nung ako po yung nagsusulat lang for eyewitness, ayan sila Joy. Ayan, so doon, that time, syempre, wala namang performance kasi nga you're writing documentary. So ngayon, ibang-iba yung feeling kasi year 2000 pa yun. So ang dami na nagbago. So hindi pa ako nakapunta ng Tokyo Disneyland noon. So ngayon siguro mapupuntahan ko na. Pero syempre aside from that, yung mag-perform po, siguro yun yung, iba kasi po taga yung feeling pag narinig na ng mga global Pinoy, mga kapuso natin, yung mga kanta na siguradong hit na hit sa kanila, pag narinig na talagang, ang saya eh. Iba yung tuwa, iba yung ngiti nila, tapos yung parang you're bringing them doon sa Pilipinas, lalo sa mga matagal na hindi na nakauwi. Tama. So iba yung feeling na kahit sandali lang mapasaya mo sila, maramdaman nila na nandun tayo mga kapuso. So, it's amazing. It's amazing, yes. Dahil daw dyan, kasama ka na daw sa Canada. Alam mo? Si Alden na nagsabi. Ano ba yan? Kasama, ay si Miss Joy, kasama ka na daw sa di ba Sir Joseph, Miss Annette? Aba Betong daw po. Andyan na po yung passport ko po para maasikaso. May visa naman na daw din po siya. Biglang sinama si Betong. Ate, naasahan ko yan ha? Nako, ayan na. I-note na po. Si Alden Richards ang sasagot kay Kuya Beto. Siya nagsasagot. Siya nag-volunteer. Pero okay, this time, Ken, ikaw naman. Anong feeling? Sabi ko nga kanina, nag-show kami nag-taping kami ni Jillian Yes. ng Abot Kamay na Pangarap sa Nagoya, Japan. At nagkaroon din kami ng pagkakataon doon na makapag-show. Siyempre tinulungan din kami ng GMA Pinoy TV. At nakapag-show kami doon sa mga Global Pinoys. And sa Nagoya yon. Kaya tuwang-tuwa kami ni Jillian nung nabalitaan namin na makakasama kami. This time naman sa Tokyo. Kasi hindi pa ako nakakapunta ng Tokyo eh. This is my first time na pumunta ng Tokyo. And I'm really looking forward na mapasaya din yung mga global Pinoys natin sa Tokyo at mapuntahan din yung mga sikat na lugar doon, mga pagkain Like what din. daw? Ayan. Like what daw? Disneyland or Disney Sea, meron ba doon? Request na request? Oh, Disney Sea nandun. Sige. Tapos excited ako na si Jillian Ward ay magbaon ulit. Kasi last time, buong maleta niya, 2 maleta, puno-puno ng beauty products. Oh my God. Kailangan mo na rin magpaturong Binuksan namin yung lahat sa airport. Akala niya magbebenta siya sa Pilipinas ng inarangan ng konti. Pero Hindi ko magla-live set. Gusto mong sumagot ni Jillian. Sa next trip daw po namin, yung isa niya daw pong maleta, pwede daw po ako na daw yung Pwede daw mag-siksik sa'yo. Yes, of course. Pinamis mo pala yun Pinramis ko yun sa kanya. Pero Okay. sa public, wala ka na magagawa. Oo. Naka-video, Promise yan, di ba? oo. Naka-livestream yan. Okay, but since na-mention mo na si Jillian and of course kasama mo siya sa taping experience niyo noon, Yeah. Jillian, ikaw naman, this time around, first time mo ba sa Tokyo? Anong masasabi mo na kasama ka dito sa Sparkle Goes to Japan? Yes, first time ko po sa Tokyo and nagulat po ako na party po ako ng Sparkle Tour na to kasi syempre po ang gagaling ng mga kasama ko and ako po yung pinaka-bunso, so na-excite ako kasi feeling ko ang dami ko pong matututunan. Tapos po makakapag-perform pa po ako para sa mga Global Pinoy. So parang dinadala po natin yung Pilipinas sa Japan. So para sa akin po kasi sobrang hilig ko po mag-perform kasi iba po talaga yung ngiti ng mga tao. So na-excite ako. Plus, kasi po yung mga tao, nakikita lang po kami sa TV, sa Abot Kamay na Pangarap, which is drama po siya, medyo heavy. Ito naman po performance, so light lang siya, masaya lang siya. So na-excite po ako. And syempre, na-excite din ako, mag-Disney. Ayan, na-excite po ako na i-tour ang Japan. Yes, ayun. So, thank you so much, Ken, Jillian, and Kuya Beto, mga Thank you. kasama natin sa Japan. Domo arigato, kasay mo. Ready na. Nag-aral. Ready ka na. Last year mo pa yata rin na-reserve. Wala pang Sparkle World Tour.
may ano na visa. No, for this time naman, ito, tanungin naman natin ang nag-promise na isasama ka daw sa Canada. Really looking forward. Yes, let's ask naman Alden and of course, Isko. What are the preparations